Alright guys, welcome to our vlog. So for today, our video is topic natin kung bakit pahigpit ng pahigpit o bakit hinigpitan yung ating ahensya ng LTO, yung papa-implement o pagbibigay ng mga lisensya ng ating mga kadriveran. So based on my experience, dati talaga napakaluwag. So kung hindi ako nagkakamali, nasa 23 years na rin akong license holder, no? So in our time na kumuha ng lisensya, napakaluwag ho. Basta nakakaintindi ka, nakakapagbasa ka, may pera ka, o kaya pinakamalapit na LTO, basta may requirements ka lang, okay na, makakapag-lisensya ka na. So may exam naman nung dati, pero hindi ganong ka higpit. So ngayon, sa panahon ngayon, medyo mahigpit po talaga, kasi may purpose naman po yun kung bakit sila mahigpit. So ang purpose nun kung bakit hinigpitan ng LTO yung kanilang licensing process, dahil din sa para ma-educate yung ating mga driver, so ating mga kasamang driver, no? So ayan, katulad niyan, siksikan. So ang purpose nung pahigpit ng pahigpit is para ma-educate yung ating mga driver, lalong-lalo na doon sa mga heavy trucks o heavy vehicle katulad ng mga buses ganito, saka yung mga truck articulated. At the same time, ini-educate ng LTO yung mga drivers at yung mga bago pang magbabalak maging drivers na kukuha ng lisensya, para yung pagiging driver at saka yung behavior nila sa manobela is magkaroon ng tamang pag-uugali, lalong-lalo na sa mga truck katulad yan, siksikan, traffic. So kasama sa exam yan kung bakit mahigpit. Yung sinasabi nila, napakahirap kumuha ng, lalo na sa mga articulated, RC code. So ayan, tulad yan, sobrang siksikan. So para maiwasan doon sa exam ng LTO kung bakit sinasabi nila mahigpit, i-educate yung mga drivers doon, bawat questionnaire, kung paano mo i-handle yung mga hassle situation, lalo sa traffic. So nandun lahat yun sa exam, kaya sinasabi nila napakahirap. So ang purpose kung bakit higpitan, para ma-educate yung ating mga drivers at yung mga gusto pang maging drivers at kukuha ng lisensya, lalo sa mga heavy trucks, heavy vehicle like buses at saka yung itong mga articulated trucking natin. So ayun guys, doon ko na-realize na nung nag-exam ako, talagang kaya pala hinigpitan, hindi yung sinasabi nilang pera-pera, walang ganon. Talagang doon pala mai-educate mo rin yung mismo sarili mo. Ako bilang isang 20 years plus na akong license holder, ilang beses na akong nakapag-renew, pero ngayon ko lang naranasan yung sobrang higpit. Pero I realize na malaking bagay pala, nakakatulong sa pag-enhance ng driving skills mo, behavior mo. So nandun lahat sa exam, lalabas dun sa exam lahat. Hindi lang yung take note nga pala doon sa mga nagre-review. Kaya sinasabi nilang mahirap dahil hindi lahat ng exam doon sa LTO ay nakukuha doon sa reviewer sa mga YouTube. Kasi sa YouTube may mga reviewer doon na may mga post ng reviewer doon tungkol sa articulated, sa RC code 8. Hindi lahat doon lalabas, pero almost. Pero mayroong mga some questions na psychological questions na napakadaling tanong, pero ang sagot ay technical, napakahirap. Pares-parehas halos yung sagot, pero isa lang yung kailangan na sagot mo na tutugma doon sa sa mga katanungan. So share ko lang din para kahit paano magkaroon na kayo ng idea yung makukuha ng RC
code o articulated RC8 code. Yung ngayon is CE na. Para magkaroon kayo ng idea, in case na halimbawa talagang gusto nyo mag-exam, kasi napakahirap po talaga ng exam, pero kung i-grab nyo, pagtiyagaan nyo, makukuha nyo yun. Basta marunong lang kayo umintindi, magbasa, at i-analyze nyo maigi. Kasi may mga question talaga doon na technical. So yun lang yung may ano ko sa inyo guys. Kaya bakit naghigpit yung LTO sa pagpapa-implement o pagpa-process ng ating licensing, lalo na sa mga heavy vehicles like buses and trucks. So yun, kasi kailangan ma-educate yung ating mga drivers. Tayong mga drivers din mismo, makakuha tayo ng aral doon, makakapulutan natin ng aral paano natin gampanan yung ating tungkulin bilang isang driver, lalong-lalo na yung ating mga dalang sasakyan is malalaki like buses, trucks. Kaya yun yung purpose kung bakit hinigpitan ng LTO yung kanilang processing ng licensing. So yun lang muna guys. Sana please subscribe kayo sa channel ko. I-click lang yung ating notification bell para laging updated sa ating mga videos na i-upload. At huwag po kalimutan mag-like and share din po para yung iba po nating mga kasamang drivers is magkaroon din po ng idea. Huwag po kayo mag-alala, ipopost ko lahat ng mga ideas and experience ko about exam sa articulated para magkaroon kayo ng advance idea in case na talagang gusto nyong mag-exam is kahit pa paano makakuha kayo ng idea. Huwag kayo sumuko. Ako, 4 na take bago ko nakuha yung RC code, articulated. Pabalik-balik ako sa LTO. Sinaga ako. Inintindi ko lahat ng mga questionnaire bago ko nakuha at sinaga ako. Kasi yung mga LTO kasi, ayaw din nila yung anti-picture din yan. Sila ayaw din nila yung mga palakad-lakad na yan. Pero, halimbawa na lang, tayo, in fairness din naman dun sa mga hindi gaanong marunong magbasa, disclaimer lang ha, hindi naman talaga lahat talagang maano yung pag-iintindi. So nasa sa inyo yon kung gusto niyo magpalakad, pero hindi namin ini-endorse na magpalakad kayo. Pero kung mayroon naman kayo sapat na pera o may sapat kayo na budget, kung talagang hirap kayo umintindi, medyo malabo nang yung mga mata sa pagbasa, kasi doon sa examiner sa LTO, lalo na sa articulated, computer generated po doon. So doon, hindi mo malalaman kung ikaw kung ano yung saan ka nagkamali. Basta pagdating doon, pagkatapos na ng exam, isa pa, pressure time po doon. Isa pa, pagka nag-failed ka, failed lang, hindi mo alam kung saan ka nagkamali. So kailangan mong mag-review din talaga. May mga reviewer. Katulad yan sinabi ko, hindi lahat ng sa reviewer nandun lahat. Yung mga katanungan, kasi almost 2,000 questionnaire yung nandun sa examiner ng LTO. Lalo na sa articulated. So 70 lang yung sasagutan mo ron. Out of 70, kailangan at least makakuha ka ng 80%. At kung hindi, failed ka talaga doon. Wala nang maraming tanong doon. Hindi mo malalaman kung saan ka nagkamali. Kaya kailangan mag-review. Yun lang din yung mai-advise ko sa inyo guys. So mag-review at meron pa akong mga tip na ibibigay sa inyo kung paano nyo makuha ng madali yung masagutan, yung mga katanungan. So guys, diyan lang muna kayo. Please, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos na ipopost. Maraming salamat po. Para po to sa ating mga hanapbuhay, mga ka-drivers. Walang ibang magtutulungan. Tayo lang din kapwa drivers. Huwag natin itago yung ating nalalaman. I-share natin sa ating kapwa mga drivers para kahit paano magkaroon din sila ng konting kaalaman, idea, para matuto sila, para hindi rin sila ganong mahirapan. So kasi napakahirap po, napakahirap yung mangangapa ka. So guys, dyan lang muna kayo. So guys, paubos na yung tao rito. So thank God. So swerte at saka sulit yung pagtsatsaga natin. Paubos na yung tao rito. Mag-aalas 5:30 na, mag-aalas pasarado na, hintayin na lang natin. So good news, pasado tayo, nakuha natin sa ika-5 attempt. So guys, yun lang.
huwag sumuko, no? So, kahit makailang beses tayong bumagsak o mag-failure sa ating mga ginagawa, huwag tayong sumuko, huwag tayong matakot na sumubok ulit. So, ito nga, ang saya ko. Articulated restriction CE o restriction grade 8 nakuha ko ngayong araw na to. So, ayan, makatawagin na yung pangalan natin, releasing. So, ayan. So guys, ayun na nga, nawag na yung pangalan natin. So ayan, thank you. Ayan na, tayo na tayo, releasing na yan. Alright guys, so thank you Lord. So ayan, halos magsasara na yung LTO, hinintay talaga natin. So nakuha natin yan, articulated 8. Ayan, articulated 8 nakuha natin ha. Ngayon, napakahirap ng exam na yan. So guys, advice ko lang, huwag sumuko, no? Huwag sumubok kahit makailang beses ka bumagsak at mag-fail. So thank you Lord. Thank you.